Kapayapaan po mga kapatid. Umpisahan natin ang paksa sa tanong na, ang paggawa ba ng mabuti ay limitado sa mga literal na gawain lamang? Ang paggawa ba ng mabuti ay limitado sa mga literal na gawain lamang? Bagamat si Kristo at ang kanyang mga apostol ay gumawa din ng literal na paggawa tulad ng pagpapakain, pero hindi ito ang naging pangunahing gawain nila. Bagkus ang naging pangunahing gawain o halimbawa na iniwan upang sundan natin ay ang pangangaral o pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos o ang mabuting balita na mababasa natin sa mga sumusunod na mga talata. Mateo 4, versikulo 17. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Gawa 5, versikulo 42, at araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisitigil ng pagtuturo at pangangaral ng mabubuting balita na si Jesus ang Kristo. Pangalawang Timoteo 4, versikulo 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Gawa 9, versikulo 29. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, at siya'y nagsalita, at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Malinaw na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pangunahing gawain ni Kristo, at ng mga apostol, at maraming talata ang nagsusulat tungkol dito. Kaya kung ang tinutukoy lamang ng maraming nangangaral ngayon na mabuting gawa, ay mga gawang literal tulad ng pagpapakain, at iba pa, pero wala ang pangangaral at pagtutuwid ng mga maling pananampalataya, ito ay walang saysay dahil pinili lamang ang gagawin at lalabas na paimbabaw lamang dahil ang pangunahing halimbawa na ibinigay ni Kristo at ng mga apostol ay hindi nila nagagawa. Lumalabas na ang karamihan ay gumagawa lamang ng kasalanan nila kung pinipili lamang ang gagawin nila, tulad ng nasusulat sa Santiago 4 versikulo 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na hindi mabuti ang pagtulong ng tulad ng paglilimos o pagpapakain dahil meron din kautusan ang Diyos ukol dyan. Binibigyan ko lamang ng diin upang maipaunawa sa inyo na hindi magiging mabuti ang ginagawa mo na sa tingin mo ay mabuti kung ito ay pinipili mo lamang ayon sa iyong kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng Diyos ayon sa Biblia. Sana ay naunawaan niyo ang aral na ito sa kalooban ng Diyos. Pagpalain at samahan nawa kayo ng Panginoon mga kapatid.